tumigil. O, purihin ng Panginoon. So, ibig ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng bahagi ng kayamanan sa buong daigdig na kanyang itinakda. Ngayon ang katanungan, payag ka ba makamtan mo yung iyong bahagi? O, purihin ng Panginoon. So, you are excited. Ngayon, ang sabi po dito, God will set thee on high above all nations of the earth. Purihin ng Panginoon. Kayo ay ilalagay ng Diyos sa kataasan ng nasa ibabaw ng lahat ng mga bansa sa lupa. O, purihin ng Panginoon. Kaya nga, kung papansinin po natin individually, God will set you on high above your fellow. Hindi ninyo narinig. So, itataas ka ng Diyos ng nasa ibabaw ng iyong mga kakilala. O, purihin ng Panginoon. Then God will set your family on high above all families of the earth. Woo! Glory! So yun po ay totoo. Amen po ba? Amen po ba? Kayo ba ay nakakarinig? Ngunit pansinin po natin, we are so emoted. Yung emotion po natin, we are so emoted. Wow! And that is true. Because that is a promise from the Lord. Pero alam mo po ba that the accomplishment of the promise will not come to you in a silver platter? Hello? Nandun po ang labanan, nandun po ang pagtitiis, nandun po ang paghihintay, nandun po ang pakikipagtunggali sa pagmamakton at pagrireklamo. Nung sabihin ng Diyos kay Abraham, dadalhin kita sa pangakong lupa. Dumating na lamang ba na may banda ng musiko yung pangakong lupa? Here is the promised land. Hindi po, idinaan sila sa wilderness, idinaan sila sa mga disyerto, idinaan sila sa kahirapan, ginutom sila ng Diyos. And only those who are firmly standing on the truths reach the promised land. Amen po ba? So you have to be violent in your faith in the Spirit. You have to push through so that you can have a breakthrough in your life, so you will never lack again in your life anymore. It will be a past that will never come again in your life. Oh, hallelujah. So God will set all your children on high, above all the children all over the earth. And that is true. Pero no matter how much you declare that your children is blessed, that your family is blessed, that you are blessed, but if you will not act, if you will not do your part in the promise, it will not be effected. So the person that delays your blessing is you, yourself. Ang taong nagpapabagal sa katuparan ng iyong pagpapala ay ikaw mismo. Hello? Ikaw mismo, hindi ang iyong biyanan, hindi ang iyong kamag-anak, hindi ang iyong kapitbahay, hindi ang kuripot na boss mo. Ang nagpapabagal ng katuparan ng pangako ng Diyos na maganap sa ating buhay ay ang bibig mong matabil. Hello? Ituro mo ang bibig ng iyong katabi. Ngayon, ang sabi po sa unang bahagi, and it shall come to pass. Hello? At ito ay mangyayari. It shall come to pass. Pero may gawain po tayo para mangyari. So it shall come to pass. What will come to pass? That God will set thee on high. So, and God will set you on high, and it shall come to pass. Amen po ba? So, and God will set thee on high above all nations of the earth, and it shall come to pass.
So God will set your family on high above all families in the Philippines, and it shall come to pass. And it shall come to pass that God will set you on high above all people in the Philippines. It shall come to pass. Pero pansinin po natin that the only reason why Adam and Eve was expelled out of the paradise of Eden, there is only one word: disobedience. So mark this. The only sin of Adam and Eve is disobedience. At yun po ang dahilan kaya maraming mananampalataya ang hindi makita ang liwanag ng Panginoon sa kanilang buhay. And it shall come to pass, ito po ang ating gawain, if thou shalt hearken, ano raw po? If thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord. Sino raw pong tinig? Kanino raw tinig ang iyong pakikinggan? Hindi kay Brother Greg, amen? Kanino raw tinig ang iyong pakikinggan? The voice of the Lord. Amen po ba? And it shall come to pass that you will be set on high above all nations in the earth, if you shall diligently hearken. Madaling araw pa ng umaga pagkagising, ang iyong gustong marinig ay tinig ng Panginoon. Amen po ba? So the voice of the Lord. So if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord, so it is a question whether you will obey it, you will follow it, or disobey it, or not follow it. So ang ating gagawin para matupad ang pangako ng Diyos, pakikinggan natin ang tinig niya. At hindi basta pakikinig na pag hindi mo na narinig, tutulog ka na. Ang sabi po dito, if thou shalt diligently hearken unto the voice of the Lord thy God. Hindi po basta pakikinig. May kasunod pong gawain, to observe and to do. To observe and to do. Forgive, and you shall be forgiven. To observe